Sinabi ni Cuadro Alas, ang panalo daw niya kay Luis Nery ay parang tinalo na rin niya si The Monster Inoue. Dahil sabi niya sa kanyang post-fight interview, alam ko na malakas si Nery, kaya yung panalo ko ngayon para ko na rin tinalo si Inoue. Ayan mga boss, kaya sobrang tuwa ni Jandrel dahil matagumpay niyang dinurog si Luis Nery sa round 4. Nag-iwan pa ito ng marka dahil 6 na beses niya itong pinabagsak bago pinugutan ng ulo. Kung mapapansin nga po sa rankings na pinakita ko kanina, number 5 si Luis Nery sa WBO ni Inoue. Meron daw posibilidad na posibleng makuha ni Casimero ang pwesto na ito ni Luis Nery. Dahil matatandaan, dati naman nakarank si General Casimero dito sa Super Bantamweight, kaso nga lang nawala na siya. Pero matapos ang impresibong panalo niya kay Luis Nery, posible siyang babalik dito sa rankings. Pero ang problema dito, catchweight kasi ang laban niya mga boss, nasa 124 pounds. Kung nakasanction sana ang laban niya sa 122, malamang pasok agad dito sa Super Bantamweight. Kaya antayin pa natin ang rankings dito sa Super Bantam. Kung manatili ba si Luis Nery sa number 5 o palitan na siya ni Jandrel Casimero. Kung makuha ni Casimero ang rankings na yan ni Luis Nery sa number 5, pwede niyang makarematch si Yokinori Oguni o kaya mapalaban siya kay Sam Goodman. Ang magandang targetin ni Casimero dito itong si Junto Nakatani mga boss, para maagaw niya yung pwesto ni Carl James Martin sa number 1. Kaya kung gusto ni Casimero na mapalaban sa bakanteng titulo, kailangan niya labanan itong top 15 rankings. Sa iba pang balita, maraming Japanese boxing fans din ang hindi nagustuhan ang asal ng isang nagtatrabaho sa 7-Eleven. Matapos tanggihan ang handshake ni Ryan Garcia at tumalikod pa ito sabay dabog. Kaya maraming boxing fans sa Japan ang hindi rin nagustuhan ang asal na ito. Sinasabi nga na karamihan daw ng ordinaryong tao sa Japan hindi nanonood ng boxing kaya hindi nila alam yung mga sikat. Tanging si The Monster Inoue lang ang kilala nila mga boss. Katulad lang din naman yan sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao lang ang kilala nilang boksingero, lalo na yung mga hindi nanonood ng boxing. Pero kapag tatanungin mo na tungkol sa mga foreigner na boksingero na sikat, hindi rin nila kilala. Sa iba pang balita, magkano raw po ang kinita ni Jandrel Casimero? Meron niya isang bagong upload si Casimero na binibigyan siya ng pera ng Japan, lapad mga boss. Ito raw yung isang malaking sponsor nila Jandrel sa Japan. So magkano nga ba ang kinita ni Casimero sa laban na ito? Merong kumakalat sa Facebook na sinasabing kumita si Casimero ng 60 million pesos. Pero hindi yon verified mga boss na 60 million talaga ang kinita. Ang verified dito, kumita si Casimero ng mahigit 3 million pesos. Dahil sa pabonus na multa ni Luis Nery dahil sa kanyang pag-overweight. Kaya sigurado na mahigit 3 million ang kinita ni Jandrel. Idagdag mo pa yan yung kanyang purse money mga boss. Kaya malaki din po ang kinita ni Casimero sa laban na ito. Idagdag mo pa yung mga sponsor. Kung patuloy ang panalo ni Jandrel Casimero, lalo na kung impresibo, hindi malayong makakuha pa yan ng world title shot. Sa ngayon, edad 37 na po si Casimero. 3 taon na lang, mag-edad 40 na rin. Kadalasan nagre-retiro ang mga boksingero, edad 40. Pero ibang-iba si Manny Pacquiao at Nonito Donaire dahil hindi pa nagre-retiro kahit edad 40s na. Okay mga boss, abang na lang po natin ang next update.